Sa mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So nawa po, tayo ay nasa maayos pa rin at mabuting kalalagayan. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng ating pag-aaral o pinag-aaralan about keeping your spirit clean and undefiled. Sa ikatlong bahagi po ay ating pong pag-aaralan ang how to keep our spirit clean and undefiled. At ang ating pong text o mga text ay ating pong matatagpuan pa rin sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1 at ganoon din po sa 1 John chapter 3 verse 2 and 3. Ang ating pong learning objectives ay again number 1, to understand and realize that a clean and undefiled spirit will keep us strong. Number 2, must learn the importance of walking and living in the Spirit of God and be ready for the final outpouring of the Spirit. And number 3, must learn the way to develop a life of intimacy with the Holy Spirit as He continues to dwell and reign in our hearts. So how to keep our spirit clean and undefiled? Ating pong napag-aralan nung nakaraan sa unang bahagi ang mga bagay na nagpaparumi sa ating mga espiritu o nagkukurap ng ating mga espiritu at yung kahalagahan bakit kailangan nating mapanatili na hindi nagkukurap o nadudumihan ng ating mga espiritu. At ngayon nga po ay ating pag-aaralan is paano, how to keep our spirit clean and undefiled. O paano natin magagawa at mapapanatiling malinis at maayos ang ating mga espiritu. So, kung tayo po ay Kristiyano na, ibig sabihin na born again na, o ipinanganak na sa espiritu, tinanggap na ang espiritu ng Diyos, so yun po ang simula na tayo ay magbago ng ating kaisipan at mamuhay at lumakad sa espiritu, hindi po sa laman o dati nating pamumuhay. Sa Romans chapter 8 po muna, sa verse 5 to 6, ang sabi po dito, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulin sa kamatayan. Ngunit, ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. So, ano po ang kailangan natin para maging malinis at maayos ang ating espiritu? So, una po, develop a healthy mind. A healthy mind is a strong and renewed mind, manifesting the mind of Christ. So, develop a strong mind and you will live a strong life. Do you believe in that? Develop a healthy mind and you will live a healthy life. So, health is wealth. So, having a healthy mind is living a wealthy life. At dito po sa Romans 12, verse 1 and 2, ang sabi po dito, therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. So, how to develop a healthy mind? So, una po, by offering or surrendering our life to God. Ialay natin, ialay mo ang iyong buhay o surrender mo lahat sa Diyos ang iyong buhay. So, wala ka dapat ititira kundi 100%. Spirit, soul, and body. Yung buong katauhan mo, buong katauhan natin ay dapat ating sinusuko sa Diyos, sinusurrender sa Panginoon. Holy means pleasing to Him.
nakalulugod sa Kanya. Dahil I believe, yun ang nakalulugod sa Diyos. Yung 100% spiritual and body natin ay surrendered sa Kanya. So, acceptable to God. It means righteous, matuwid sa Kanyang harapan. So again, righteousness means right standing before God, before men, before our circumstances, before ourselves, before the enemy, before the authorities. So yun po ang ibig sabihin ng righteousness, right standing. So yun po yung una, how to develop a healthy mind by offering or surrendering our life to God. Talagang isusuko mo sa Kanya ang buhay mo, 100%. Spirit, soul, and body. So, number 2, through spiritual service. So, ito po'y tumutukoy sa mga spiritual na bagay na dapat talagang siyang ating pinagtutuunan ng pansin sa ngayon. So, ano po yung mga bagay na spiritual? So, una, worship. Worship po is, again, it is more than singing and playing instrument. At naalala ko yung sinasabi ng John chapter 4, verse 23 to 24, sabi doon, ang Diyos, Ama, ay naghahanap ng mga tunay na mananamba. Nasasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. So, yung pagsamba ng uri na tinatanggap ng Diyos o yung uri ng pagsamba tinatanggap ng Diyos is yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan. So, ibig sabihin, in the Spirit pa rin. Hindi siya more on sa literal lang o physical lang at hindi rin siya ayon sa reliyon lang. Kundi base siya sa Espiritu at base siya talaga sa katotohanan. Katotohanan na ibig sabihin ayon pa rin sa salita ng Diyos. So, in Spirit and in truth, worship passionately. Kumbaga yung marundog na ginagawa mo yun para sa Panginoon. So, pangalawa po, prayer. So, hindi lang basta lumuhod ka, tinaas mo yung kamay, pumikit ka, kaya naman humabulbul ka. Kundi, when we say prayer, sa ating tribo, ito yung ating practice. So, when we say prayer, is we pray in the Spirit. We build in the Spirit. So, praying in the Spirit, sa Jude 20, ano pong sabi doon? Jude 20, building up your most holy faith by praying in the Holy Spirit. So, ang talagang kumukonektang panalangin sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos, is yung panalangin sa Espiritu. At ang totoo po, tayo naman talaga yung mga Espiritu. Ang ating tunay talaga na buhay is the Spirit. Is our Spirit. Connecting to the Spirit of God. Having the Spirit of the Lord, the Holy Spirit. So kaya dapat yung ating Espiritu ay kumukonekta talaga siya o konektado talaga siya sa Santong Espiritu sapagkat doon lang din tayo makapanalangin sa Espiritu. At naniniwala tayo, at ibig sinasabi ng Biblia, na yung panalangin sa Espiritu ay siyang panalangin na kung saan is nakakapag-attract sa Diyos. Nagbibigay ng attraksyon sa Diyos. So prayer, praying in the Spirit, building in the Spirit. And then, Word of God. So, pagdating sa salita ng Diyos, dapat talaga binabasa mo siya o babasahin mo siya. And then, kapag binasa mo, so dapat binubulay-bulay mo siya. Sabihin na iniisip mo siya talaga ng lubusan para bang kung sa pagkain mo ng karne o ng anumang bagay is ninanam-nam-nam mo yung lasa. So, read it, meditate it, study. Pag-aralan din natin, pag-aralan din. And then, ano man yung nakita mo dun sa binasa mo, natutunan mo, ay dapat i-apply mo. I-apply natin sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay. So, Word of God, read it, meditate it, study, and apply the Word in our daily life. At yun po ang utos ng Diyos sa pamagitan ng kanyang likod na si Joshua. And remember sa Joshua chapter 1, verse 8 to 9, sabi doon, study. Be strong and be courageous. Meditate the Word of God day and night upang ikaw ay magtagumpay at humaba ang buhay.
So, gusto po ba natin yon? Tayo magtagumpay o maging matagumpay at maging mahaba ang ating buhay? So, ang sikreto is the Word of God. Kailangan, ang salita ng Diyos ay talagang nagiging buhay po natin sapagkat ako'y naniniwala na yung pagtupad natin, yung paggawa natin, yung pag-apply natin ng salita ng Diyos ay nagdadagdag ng ating buhay. Sapagkat nagsusupply siya ng buhay. Ang salita ng Diyos ay may buhay, at siya din ay nagbibigay ng buhay sa ating mga espiritu. So kaya I believe talagang mahaba ang ating buhay at sasagana pa ito. So Word of God. So and then, pang-apat po na spiritual service is kailangan din na atin din i-preach. We preach also and testify the Word. So dito po papasok yung ating pagiging strong witness of Christ. Na sa ating ikalawang bahagi na natalakay ko yun, na isa sa mga requirement nga para tayo ay mag-rule and reign with the Lord Jesus Christ sa millennial kingdom, ay dapat strong din talaga tayo sa witnessing. Strong tayo and passionate sa worship, and then strong din tayo sa Word of God. So preach, pray and prophesy the Word. Declare it. Maging strong tayo. Strong witness tayo of the indwelling Christ. So yun po yung pangalawa. And then, pangatlo po, how to develop a healthy mind by not conforming to the pattern or system of the world. So, alam naman po natin ang takbo ng mundo. At hindi tayo dapat umaayon sa takbo ng mundo. Lalo tigit sa lahat, hindi tayo nakikisa. Kung ang takbo ng mundo, naalala ko si Pastor Abraham, ang takbo ng mundo ay papunta sa kaliwa, so dapat tayo ay papunta sa kanan. So, hindi tayo dapat umaayon. So, tayo po ay nandito pa rin sa mundo, tayo po ay nanatili pa rin sa mundo, pero hindi po tayo taga-mundo. Ang ating tunay na tahanan ay hindi sa mundo, kundi ang ating tunay na tahanan ay sa kaharian ng Diyos. So kaya habang nandito pa tayo sa mundo ito, so dapat binabago natin ang ating mga kaisipan. Dinidevelop talaga natin. Pinapahintulutan natin ang Diyos, ang Santong Espiritu na tulungan tayo na ang ating mga kaisipan ay talagang mabago. Na hindi umaayon sa sistema o takbo ng mundo, kundi dapat ito'y umaayon sa Espiritu ng Diyos, sa salita ng Diyos. So, not conforming to the pattern or systems of the world. So, it means not contaminated mind. Hindi natin hinahayaan na madumihan ang ating kaisipan. O yung ating kaisipan ay patuloy na mag-compromise sa salita ng Diyos. Kundi dapat ang ating kaisipan ay napapanatili natin o sinasisikap talaga natin na hindi nakukontaminate, not contaminated, not compromising when it comes to God and to the Word of God. And then pang-apat po, a mind set on God, not double-minded. So, sa James chapter 1, verse 6 and 8, a double-minded man is unstable in all his ways. At hindi po yun kinalulundan ng Diyos. Wala po siyang focus, no focus, and doubtful. So kaya po, kung tayong maging double-minded people, double-minded son of God. Hindi dapat ang ating focus, ang ating kaisipan ay dapat nakatuon lamang kay Kristo, nakatuon lamang sa salita ng Diyos, the author and the finisher of our faith. So, our mindset on God, not double-minded. Hindi po pwedeng on God and then on other God. Or in the Lord and in the world. Hindi po. Dapat in the Lord lang, not in the world. So, hindi po double-minded. And then, panglima po, receive and declare the mind of Christ. So, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 16, don't you know that you have the mind of Christ? So, receive it. Declare it. So, tanggapin natin yon at deklara natin yun sa ating buhay sapagkat every time na dinideklara natin ang salita ng Diyos, naniniwala tayo na yun din ay magkakaroon ng kaganapan at tuparan sa ating mga buhay. So, receive and declare the mind of Christ to manifest. Na sa araw-araw nating pamumuhay ay dapat napapalago natin ay lumalago tayo sa mind of Christ. Nagkakaroon tayo ng pure heart,
clean hands and clear thoughts. That is the mind of Christ. So if we develop a healthy mind, mga kapatid, we can know His will. What is good, acceptable, and perfect to Him. So kaya, it is a need. Kailangan talaga magkaroon tayo ma-develop sa atin yung healthy mind na tinatawag. So yun po yung una. And then pangalawa, have a strong decision to reject all defilement of flesh and spirit. So yun po yung pangalawa dun sa how. So paano natin mapapanatili na hindi napukurap o malinis ang ating mga espiritu, ang ating katauhan. So yun nga, una, sa pamagitan ng pag-develop ng healthy mind. And then pangalawa, so sa pamagitan or have a strong decision to reject all defilement of flesh and spirit. Yung talagang gagawa tayo ng desisyon, isang matibay na desisyon na talagang i-reject natin sapagkat sayang sa gusto natin talaga namang aaligid dyan, yung mga negative thoughts, ang mga bagay na pwedeng makapagporme sa ating espiritu, magsisimula yan sa ating kaisipan, pababa sa ating puso. So kaya doon pa lang sa time na umaalig-aligid siya sa ating kaisipan, so kailangan natin talaga siyang i-reject. Kailangan mo talaga siyang tanggihan, kailangan mo talaga siyang wag entertainin sa buhay natin. So, strong decision ang kailangan to reject all defilement of flesh and spirit. So, yung defilement of flesh and spirit, mga kapatid, ito po tumutukoy sa lahat ng gawain ng laman. Alam naman natin, nababasa natin, narinig na natin yan sa mga pagtuturo, na hindi po pwedeng magsama ang gawain ng laman at gawain ng espiritu. At doon sa ating first part na napag-aralan, hindi po pwede magsama ang katwiran at ang kasamaan, ang kalikuan. Hindi maaaring magsama ang Panginoong Yesus at si Belial. So, kinakailangan talagang isa lang, hindi rin tayo pwede maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. So, kaya po, yung pagkakaroon natin ng strong decision to reject all defilement of flesh and spirit is sa pamagitan ng pag-reject din, pagtanggi sa anumang unjo o gawain ng laman. All the works of the flesh. Marami po yan ang mga text sa Galatians chapter 5 verse 16 to 21. Mabasa po natin dyan na ang mga gawain nga ng laman is hindi maaaring tanggapin sa kaharian ng Diyos sa langit. So, nandiyan na yung galit, puot, hindi pagpapatawad, yung pagkaingkit, pagsisinungaling, yung mga pagkamuhi, so, etc. So, mabasa po natin yan doon. And then, even sa Ephesians chapter 4, verse 21 to 30. Colossians 3, verse 8 to 10. Romans 8, 5 to 8. So, ito po mga text na ito, mga kapatid, is kapag binuksan natin, pinag-aralan natin, binasa natin, makikita natin dyan na talagang hindi maaaring magkasundo, hindi maaaring maging isa o magawa natin at the same time ang dalawang bagay na ito, ang gawain ng laman at the same time ang gawain ng espiritu. Talagang isa lang ang pipiliin mo. At naniniwala ako, pipiliin mo ang gawain ng espiritu. Pagkat yun ang gusto ng Diyos. Yun ang nakalulugod sa Diyos. At yun ang naisin ng Panginoon sa atin. Ang piliin natin siya. Piliin natin ang gawain ng Espiritu. Reject natin ang mga gawain ng laman. So, yung bad attitudes, wrong habits, yan, not healthy lifestyle. So, meron pa ba tayo nito? Makikita ba natin ito sa ating mga sarili, sa ating mga buhay? Yung mga bad attitudes pa ba tayo? Mga wrong habits, mga not healthy lifestyle. So, it's about time na ito'y mabago. Ito'y baguhin po natin. Yung pagkakaroon natin ng strong self-will, na dapat yung ating will, yung ating kalooban, ay ipasakop talaga natin sa kalooban ng Diyos. So, ang ating model dyan is the Lord Jesus Christ. Naalala niyo po ba, nung time si Jesus Christ ay nananalangin in Gethsemane?
bago siya hulihin, pahirapan, ipako sa krus, at mamatay. Di po ba? Sabi niya, kung maaari, Ama, ay ilayo sa akin ang paghihirap na ito. But hindi ang aking kalooban ang mangyari, kundi ang iyong kalooban. So, yung kanyang will ay pinasakop niya sa Diyos. And then, not good character. So, walk and live in the Spirit, not in the flesh. So, embracing the doing, and doing the will, the ways, the works, and the word of Christ. Pagyakap sa kalooban, sa kaparaanan, sa gawain at salita ng Panginoong Jesucristo. So, I believe in that saying, cleanliness is next to holiness. Kaya po, di ba sa mga CR, naririnig natin ito? Kapag pumasok tayo sa mga CR, minsan nakalagay yung cleanliness is next to holiness. So, hindi lang siya tumutukoy talaga sa natural, kung hindi sa spiritual at sa lahat. So, yun po yung pangalawa. And then, pangatlo po, fix our eyes on Jesus Christ, our hope to be glorified. Sa 1 John chapter 3, verse 2 and 3, and then sa Hebrew chapter 12, verse 2, so makikita po natin dito at mababasa natin na kung saan talagang inuutusan tayo, talagang ituon lang natin ang ating kaisipan, ang ating puso, ang ating paningin sa Panginoong Jesucristo na siyang simula at wakas ng ating pananampalataya. So, iwaksin natin ang mga kasalanan o mga bagay na humahadlang sa ating pagsunod sa Diyos. And that is sin. That is the works of the flesh sa ating buhay. So, privilege po. Privilege to be adopted as sons of God. Partakers and co-heirs of Christ in His kingdom, here and now. And in His millennial reign or kingdom. So, Jesus Christ is our blessed and glorious hope and destiny. So, serve Him. Follow Him. You will see Him, you will be like Him. Sa 1 John chapter 3, verse 3, sabi po dito, and everyone who has this hope, fixed on Him, purifies himself, just as He is pure. So, pang-apat po, last, keep your spirit high. Pang-apat po na kaparaanan o kung dahilan kung bakit kailangan natin mapanatili o panatiliin ang ating mga espiritu na malinis ay sa pamagitan ng ating pagpapataas ng ating mga espiritu. So, keep your spirit high. High means rising or extending upward a great distance, far above the ground, reaching upward more than of the same kind. So, dapat, kung meron tayong isang bagay na hindi dapat kinakukontentuhan ay walang iba kundi yung ating kalalagayan spiritual. So, dapat araw-araw ating inaasam na tumaas pa ang ating kalalagayan, ang ating buhay spiritual. So, keep your spirit high. Hindi po pwedeng mahina, bagsak o mababa ang ating mga espiritu. So, lalo na po ngayon, hindi dahil may pandemic, kundi dahil ang panahon po natin, mga kapatid, ay pasama ng pasama, at pahirap ng pahirap. Kaya dapat ang ating mga espiritu ay pataas ng pataas. So, may kahirapan pa naman talaga at kasamaan. Pero dapat ma-overcome po natin sa pamamagitan ng pagpapataas ng ating mga espiritu. So, sa Luke chapter 4, verse 1, sabi po dito, Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led around by the Spirit in the wilderness. So, take note of the word Jesus Christ, full of the Holy Spirit. So, dapat puno din tayo ng Santong Espiritu. So, ang Panginoong Yesus ay punong-puno ng Santong Espiritu. Kaya, yung mga extra challenges po sa Kanya ay Kanyang napagtagumpayan. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Nakita po natin yan sa ikalawang bahagi na pag-aaralan natin. So, ang sekreto pala, mga kapatid, para mapagtagumpayan natin ito is dapat full of the Holy Spirit tayo, full of the Holy Ghost tayo. Na hindi nangyari po o naranasan ng unang Adan. So, bukod kasi po, sa wala pa silang Santong Espiritu, ay mas pinili nila rin na nabagin ang utos ng Diyos. So, ibig sabihin, tayo pa rin talaga ang magdidesisyon. So, the same strategy po ang ginagamit ng kaaway para sirain ang gandang sinimulan ng Diyos sa atin at ang ating destinasyon kay Kristo. So, ano pong dapat natin gawin? Sa Jude 20, sabi po dito, but you, beloved, building up your most holy faith, praying in the Holy Ghost. So, mga kapatid, we need to pray in the Holy Ghost.
We need to be baptized and empowered by the Holy Spirit. We need to be full of the Holy Ghost. Let us pray. Father, in the name of Jesus Christ, I pray na ang bawat isa nga po ay patuloy na inyong po katagpuin. Ang mga salita po ninyo na aming narinig ngayon at muling na pag-aralan, hindi lamang po nagsilbi at nagbigay ng informasyon sa bawat isa, kundi ito po'y patuloy, Panginoon, na magdadala sa amin upang patuloy namin nasahin, Panginoon, ang kami ay patuloy na mabautismuhan ng Santong Espiritu, magpuspos ng Santong Espiritu, at mapuno ng Santong Espiritu. O sapagkat alam namin, Panginoon, ito ang aming kinakailangan, lalo na po sa panahong ito, Panginoon, na amin din pong inaantabayanan, Lord God, ang huling pagbuhos ng Santong Espiritu in these last days, O God. And I pray in the name of Jesus Christ na patuloy po na maihanda ang bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong tulong, salamat po sa inyong lakas at biyaya ngayon na aming tinatanggap. O muli, sa inyo namin ibinabalik, Panginoon, ng papurit sa salamat, and we are receiving your grace right now, Lord God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. God bless us and have a nice day.